Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 12, 2025, araw ng linggo. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 17, verse 11 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng linggo. Isang magandang araw na maganda na magsimba po tayo at maglaan tayo ng oras sa ating Panginoon. Dahil pagkatapos ng linggo, babalik ulit tayo sa kanya-kanya nating trabaho. Ang maganda po nating gawin kapag araw ng linggo ay bago po tayo magsimba, basahin po muna natin ang mabuting balita. O kaya pakinggan natin ito, yung binasa ko ngayon lang. At pwede nating ihanda yung parang homily natin para dito sa mabuting balita. Nang sa ganun magkaroon tayo ng participation during Mass kapag nagmimisa. At hindi po tayo antukin during the homily ng ating priest. Alam niyo ba na ang homily ay hindi yung pinakamahalaga kapag tayo ay dumadalo sa misa. Kumbaga ang homily ay parang icing lang ng cake. Ang pinaka-cake talaga ng misa ay yung pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, yung Holy Eucharist, dahil tinatanggap natin ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maganda kung inaantok man tayo sa homily ng priest, isipin natin na hindi ito ang pinakamahalagang part ng misa. Kaya magandang mag-prepare tayo ng sarili nating homily para habang nag-homily ang priest ay parang nako-compare din natin yung nauunawaan natin tungkol sa mabuting balita. O kaya makumpirma din natin na ganun pala yung ibig sabihin nun, naunawaan ko na. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa 10 ketongin o kaya 10 lepers, mga taong may leprosy. Ang mga tao pong may ketong noong unang panahon ay ibinibilang na mga makasalanan. Meron silang sakit na nakakahawa
Kaya hindi sila pwedeng mag-worship sa templo at kailangang hindi sila lumapit sa mga tao. Kaya dito sinasabi na tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw kasi hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao. At para makabalik ulit sila sa normal nilang pamumuhay, kailangang magpagaling muna sila at pagkatapos nun ay i-present nila ang kanilang sarili sa sacerdote para suriin kung talagang sila ay magaling na bago sila makabalik ulit sa pagpupuri sa pag-worship sa templo. At dito nga sinasabi ng Panginoon, sa 10 merong ketong, isa lang ang bumalik. Ang isa na to ay isang Samaritano o kaya hindi siya Hudyo o kabilang sa mga Israelita. Ang ibig lang sabihin ay ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga dayuhan o mga Gentiles. Kasama na rito yung Samaritano. At dahil dito, kung ang siyam na yon ay napagaling sa kanilang pananampalataya, itong Samaritano hindi lamang napagaling, kundi nagkaroon siya ng totoong kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Paano ba natin ito maihambing sa ating normal na buhay? Meron sigurong pagkakataon sa buhay natin na meron tayong malubhang karamdaman o kaya napakalaking problema at nagkaroon tayo ng kagalingan at solusyon sa ating problema. Ano ba yung mga ginagawa natin after natin na gumaling o kaya masolve ang ating problema? Tayo ba ay katulad nung siyam na yon na hindi na nagbalik at kinalimutan na ang Panginoon? O kaya katulad tayo ng Samaritano na nagpakabanal at nagpakita ng yung kababaan ng loob sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Kumbaga, ang pananampalataya ay hindi lamang yung pagtanggap nung kung ano yung mga hinihiling natin, kundi ang tunay na pananampalataya ay yung pag-acknowledge o nakikita natin ang mga ginagawang kabutihan ng ating Panginoon. Kumbaga, hindi tayo lagi nakatutok sa ating sarili na ayun, nanalangin ako tapos sinagot ito ng Panginoon. Pero ang pananampalataya na mas maganda ay yung kapag natatanggap natin ang biyaya ay nandun yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. At ngayon nga na linggo, after natin ng 6 na araw or 5 araw na pagtatrabaho, magandang gawin na alalahanin natin at pasalamatan natin ang Panginoon sa pamagitan ng pagsimba kasama natin ang ating pamilya para maging mas matibay pa ang ating relasyon sa ating Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Have a blessed Sunday sa inyong lahat. Amen.